Nako, gulo yata ito, Senator Dante Marcoleta. Dito pa lang, pinipigilan na ang hearing, no? Ngayon nga ay gagawin ngayon ang hearing dito sa EDSA sa Double Gem. At ito ay isisiwalat ang 14 pa na ibang testigo, no? Dito talaga ay natataranta na sila, kinakabahan na sila. Kung wala kayong tinatago, ha? Ipalagay natin itong hearing na to labag kasi labas sa Senado. Sige, palagay natin. Wala to. No bearing to. Pero bakit yung sinasaway? Bakit? Wala bang karapatan? Ito na lang. Walang pangunguna ni Cayetano at ni Marcoleta sa labas ng Senado. Okay, granted. Wala ba silang karapatan na magsagawa ng pagdinig sa sarili nila? Kahit ako, maglatag ako ng mesa sa covered court magkaroon ng pagdinig sa 18 months, imbitahan ko, wala problema Hindi naman labag sa batas yun Bakit? Yun naman sa pagpapahayag ng freedom of speech Di ba? Ganun na lang yun Ba't yung pinipigilan? Bakit? Sabihin, guilty kayo. Di ba sinabi ko na nga sa inyo? Sige, kalimutan na natin ang 18 Marines, kalimutan natin ang 14 Marines, kalimutan natin si Gutesa, lahat ng testigo kalimutan natin. Pero ba't ayaw nyo mag-imbestiga pa rin? Anong meron? Duterte na naman. Bakit ayaw nyo imbestiga ng Duterte? Anong meron? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, na huwag kayong magpapalin lang. Ito ay patibong lang na naman nila. Yung special session, sabi sa chismis, patibong lang yan. Di ba? Sabi ni Harry Roque, patibong lang ito yan Di ba? Ba't ka mag-special session? Anong meron? Sana noong pa ginawa yan, yung kinakailangan. Yung nakaraang taon na bagyo, may baha, sudsud. Mas ngayon ang daming binabaha Di ba? Binaha. Hindi lang infrastructure. Ito common sense. Utakan nyo Hindi ko minamalit yung lindol sa Sarangani. Yan ay talagang nangyayari at talagang tayo ay nalulungkot sa nangyari sa Sarangani, di ba? Kasi nga, sa sobrang lakas, maraming gumuhong building. Pero kumpara nyo naman sa baha na nangyari. Baha, nilunod, yung muhon ng bahay na wala. Hindi niya na makita yung bahay niya. Sabi niya nila di ba naman nakawang ka, wag ka lang masunugan. Tama? Kasi pag nasunugan ka, ubos Daig mo pang nakawan ngayon, iba na Di ba na masunugan ka, wag ka lang bahain. Bakit? Kapag binaha ka, pati maski muhon mo tangay maski yung mga pader mo kasi pag nasunugan ka, maski yung mga pader mo matitira pa matitirahan pa konti di ba? Andun pa yung lupa mo pag nabinaha ka, wala na pati lupa mo, hindi mo na mahanap kung saan nakapwesto yung lupa mo di ba? Yung ba, hindi nyo inaalarma yon? Yung ba walang special session doon? di ba? Dito nga, gusto atang harangan pinipigilan na, dito pa lang, hindi pa magsisimula pa man din, pinipigilan na nila yung hearing na gagawin nila Senator Dante Marcoleta dito sa Double Gem sa EDSA, no? May mga nakatalagatang pulis doon, no? Pero tingnan mo basahin mo natin tong nakalagay dito. Defensor, kinestyon ng special session. Isa lamang ang malinaw dahilan, palitan ng liderato ng Blue Ribbon Committee at itigil ang investigasyon ng pagsisiwalat sa katotohanan. Totoo naman sige, kung talagang ayaw nyo masiwalat yan, bakit nyo pinalitan si Senator Dante Marcoleta bilang Blue Ribbon dati? Hindi naman, may ginawa ba masama sa inyo si Senator Marcoleta? Ito yung una pala, wala pang away. Tama? Kauupo pa lang, nakikita ko nagkakamayan pa si Lacson, si Marcoleta, si Erwin, nagkukwentuhan pa, masaya pa. Wala pang kaguluhan doon. Wala pang away, wala pang alitan o balita. Ibig sabihin, brand nyo akong senador, brand nyo ka rin, Erwin, lahat tayo dito magkakasama. Yan ang pakisamahan dyan sa Senado. Yung unang upo pa lang ni Senator Marcoleta, tama? Okay, ganito. Noong nilagay si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon, bakit nyo tinanggal? Bakit nyo tinanggal? Sige nga, bakit di kayo satisfy? Di kayo satisfy? Hindi nyo sinabi yan. Wala kayo sinabi hindi kayo satisfy. Ang sabi nyo lang, hindi kasi iniimbestigahan ang mga Duterte. Kaya nyo tinanggal. Tama? Pero nung kayo ay nakaupo na sa Blue Ribbon, yung sinasabi nyo kay Senator Marcoleta hindi nag-iimbestiga sa mga Duterte, dapat kayo mag-imbestiga. Pero ba't di nyo pa rin ginawa? So ibig sabihin, palusot niya lang yon na tanggalin si Marcoleta kasi hindi nag-iimbestiga sa mga Duterte, baya sabi nyo. So ibig sabihin, palusot niya lang yon. Bakit yung tinanggal si Senator Dante Marcoleta? Hindi wala pa naman away-away nun. Paggalang nyo sa isang senador, neophyte na senador, paggalang yun, huwag mo na tanggalin. Kung napaitan ng liderato, panatiliin mo na si Senator Marcoleta. Kung may utak kayo na walang pagtatakip, pero kung may utak kayo, may alam kayo sa pagtatakip, papalitan nyo si Senator Dante Marcoleta. At yan ang ginawa nyo nung mga nakaraan. At ngayon, ginagawa nyo pa rin yan hanggang ngayon. Patuloy nyo balita ko si Kiko daw gagawin Blue Ribbon
Di ba? Ang titindi ng mga to, no? Wag lang matuklasan talaga. Di ba? O sige, kalimutan natin yung 18 Maris na yan. Lahat yan. Ayaw nyo mag-imbestiga? Ha? Malawakang investigasyon, ayaw nyo? Tanong nyo sa mga vlogger ng BBM kung gusto nila mag-imbestiga. Eh, ni isang beses sa content nila, wala silang tinalakay na mag-imbestiga eh. Bakit kaya? Di ba get kayo sa mga Duterte, sabi nyo nga, didilis. O sige, ba't ayaw nyo maghimok ng investigasyon? Na malawakang investigasyon? Ayaw nyo? Payag kayo? Walang investigasyon sa 1 trilyon na wala? O ngayon, pinipigilan ito. Pinipigilan si Senator Marcoleta. Gulo to, pag pinigilan mo. Di ba? Pinipigilan yata ang hearing. Bakit? Kagahapon pa lang po na nakita nila lumabas ang pinipigilan na nila. Eto, basahin natin Tingnan mo Matibag, nagbabala, posibleng makasuhan ang mga dadalo sa hearing bukas. Ngayon yun. Nagbabala si NBI Director Matibag na maaaring maharap ang mga kasong perjury, libel at defamation ang mga senador, testigo at iba pang kalahok sa anyay hindi lehitimong Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas. Bakit? Kayo nagsabi hindi lehitimo eh. Ba't nyo kakasuhan? Hindi pala lehitimo eh. Ibig sabihin, freedom of speech lang. Pumunta ka na sa isang COVID court, nagpahayag ka ng nalalaman mo. Ba't nyo kakasuhan? May kaso na ba ang pagsasalita ngayon ng freedom of speech? Hindi naman kayo binantaan. Ba't kakasuhan? Di ho ba? Ito maaring Matibag, nagbabala, posibleng makasuhan. Ang dadalo. Ibig sabihin, dadalo, kakasuhan na. Totoo lang, ilang pagkakaintindi ko eh. Ay, paano kung dumalo, hindi naman nagsalita? Kakasuhan, hindi. Di ho ba? Saka ang kakasuhan naman dito yung mga testigo eh. Hindi na pwedeng kasuhan ng mga senador. Alam naman nila, hindi matatakot ang mga senador. Ang matatakot dito yung mga testigo. Ang gusto nila siguro, kahit papaano, matakot ang mga testigo na wag na pumunta. Di ho ba? Ma-distract. Ba't mo kakasuhan? Kung talagang walang tinatago, pabayaan mo. Pabayaan nyo na ang lumitaw ang katotohanan. Kung ang katotohanan ay peki sila at nag-iimbento lang, granted. Tuksoy natin. Maski ako, sabihin ko, wala yan. Bulaan yung mga 18 Maris na, pati 14 Maris, bulaan yan. Di ba? Ay, hindi naman, wala pa man din eh. Patayin nyo patapos ang investigasyon. Sige nga. Yan nakapagtataka sa mga yan. Tandaan nyo, naliligaw sila ng 18 Marines. Napapatibong sila ng 18 Marines. Hindi nila nalalaman, nababasa natin sila unti-unti. Bakit? Biruin mo, wala namang 18 Marines kahit na wala namang 18 Marines eh. Ayaw pa talaga nila investigasyon eh. Sa madaling salita, ayaw nila na may malamang katotohanan sa katauhan na to. Di ba? Katumbas niya pagpipigil sa hearing eh. Hindi ba pagpipigil to? Ako, tingin ko, nasa akin palagay aking komentaryo pagpipigil to sa hearing ni Senator Dante Marcoleta. Pipigilan para lumalabas, pinipigilan mo si Senator Dante Marcoleta na mag-hearing. Tama? O eto, dumako na tayo dito at kay Harry Roque at kay Magalong. At dito sinasabi nila, at sinasabi din ni Harry, na itong special session na pala to, ni Bongit, ay isang pakulo. O parang patibong na rin. No? Pasensya na kayo, mahilig talaga ako gumamit ng site ng patibong. Kasi yun naman talaga ginagawa nila eh. Panlalansi. Ibig sabihin, patibong nga. Kasi ang isang patibong, hindi mo na, pag may patibong ba, sasabihin sa'yo, di ba, kalabang mo, oy, may patibong dyan, sasabihin mo ba sa kalabang mo, may patibong doon? Hindi na siya dadaan doon. Hindi mo sasabihin, syempre. Kaya yun ang ginagawa nila. Hindi nila sinasabi, pero nalalaman natin. Na patibong yun, di ba? Sa akin, ako naniwala ako, special session na yan, patibong yan eh. Mag-i-special session ka, wala namang pandemic, wala namang maluba, may lindol daw, may ganyan, may etc. ganyan. Bakit? Dati, kinakailangan yan, hindi nyo nilabas yan Ba't ngayon lang? Timing? Bakit? Para magpait ng liderato. Para si Cayetano mapalitan na maging 13. Kasi si Joel nagpahayag, di ba? Parang si Joel nagpahayag, sabihin, dalawa lang yan. Either na kinausap niyo si Joel, nakipag-deal kayo, o narinig niyo si Joel nagsalita, na uy, sabi ni Joel, pag special session na, dadalo siya. O sige, mag-declare tayo ng special session. Sinunod niyo si Joel. Ibig sabihin, hindi niyo kakasuhan si Joel. Tama? Malakas si Joel sa inyo. Tama? Kasi kung talaga, paano kung may kasalanan talaga si Joel? Absuelto na? Paano kung si Chis nakinabang din sa flood control issue? Absuelto na? Di ba? Ganun ba yun? Yan, nakikita nyo, nahahayag sila sa mga ginawang patibong ni Senator Marcoleta noong nakaraang paman. Di ba? Okay. Pakinggan natin si Magalong sa kanyang pahayag. Iwasan ko sana mabanggit na Marines sila kasi hindi naman sila lahat Marines eh. At tama yon.
Tama yun, hindi naman lahat sila Marines eh. Pero understood na yon na Marines, na kumbaga bansag na lang sa kanila yun eh. May nasilak sa kanila were actually discharged. Ano. So, I would rather call them as 18 witnesses. Tama. Ayaw ko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 cargadores. Mali naman yun. Dapat protektahan sila. Tama. Tama, protektahan sila. Protektahan sila. Oo. Mali man ang tama o sinasabi nila, protektahan sila. At kung talagang peki sila, Erwin, magsagawa ka ng investigasyon na tunay sa Blue Ribbon. O di ba bukas magiging special session na kayo, baka mag-13 na kayo, o may Blue Ribbon ng may official na 13 na kayong quorum. Okay, wala na kayong magagawa doon. Mag-imbestiga ka ng seryoso at yung 18 Marines, imbestigahan mo ng seryoso. Bakit ayaw niyong gawin? Maski kay Pinky, ayaw niyang gawin noong paman. Ayaw niyang ipatawag. Sasabihin ni Virus, ipatawag yan. Kung hindi, iko-contempt namin. Wow! Ngayon mo lang sinasabi yan, Virus? Ha? Samantalong si Pinky, hindi ayaw ipatawag yan, hindi mo naman sinabi yan. Anong meron? Di mo ba mga kasama, hindi na ito pinag-uusapan kung ano sinasabi ng 18 Marines. Dito, bakit ayaw nila ipatawag yung mga karagdagang pang 14 Marines? Bakit ayaw nilang ipatawag? Kayo sumagot, ba't ayaw nila? Anong meron? Di ba? Kesyo galing yan kay Duterte, kesyo galing yan kay Mike Defensor. Walang problema dyan. The more na nagbabayad tayo ng tax, pinapasahod kayo dyan sa Senado, at tungkulin nyo yan mag-imbestiga, peki man yan o hindi. Gawin nyo ang trabaho nyo mag-imbestiga dyan. Di ba? May isang investigador ba na nagsasabi, ay peki yan, huwag nang imbestigahan yan. No! Lahat yan iimbestigahan kahit alam niyang peki. Makakakuha tayo ng mga impormasyon dyan. At yon ay pwede pa maging dahilan para mahanap ang katotohanan. Tama? Kasi palagay natin, peki ang 18 Marines. Kahit tao ni Saldi. Ha? Tao ni Saldi yan. Si Saldi nadidiinat sa inyo, di ba? Si Saldi ko, sabi nyo, isa sa mga mastermind. Okay, granted. O, ba't ayaw nyo imbestigahan yung 18 Marines? Taon ni Saldi yan. Diyan niya kayo makakuha ng idea eh. O sige, granted, ay hindi pala 18 Marines ang testigo. Eh di sino? Dapat hanapin nyo. Hindi po porket nalaman nyo na hindi 18 Marines, hindi nyo nahanapin kung sino. Tatapusin nyo na investigasyon. Ganun ginawa nila eh. Diba? Kasi whistleblower sila eh. Tama. Dapat, bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Tama! Di ba? Ganun sila. Ginagawa nila para pag may mga lumabas, matakot na. Sipin mo yon, naghahanap siya ng mastermind. Samantala pag may lumabas, ayaw niya. Sinasabi niya pa, mahiya naman kayo. Tapos ayaw nila i-push. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt na maging whistleblower. Tama. Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Tama! Gobyerno magpakita ng interest. Kasi sila na nakawan eh. Halimbawa, ako may-ari ng bahay. Mayaman ako, no? Laking compound ko. Nanakawan ako. Payag ka yung tauhan ko lang mag-imbestiga, hindi ikaw. Halimbawa, ako presidente ng malaking kumpanya. Nanakawan yung kumpanya namin. Payag ka, wala ka sa investigasyon, sila nag-iimbestiga. Nandoon ka, present ka, ikaw nanakawan eh. Kahit may bahay na lang eh. Saka nakakita yung kapitbahay mo ninakawan. Yung ninakawan, wala. Ayaw walang hindi interest. Hayaan nyo na ninakawan ako, okay lang yan. Hayaan yung mga katulong ko mag-imbestiga. Ganun lang yon. Ibig sabihin, sangkot ka. Tama? Masakit man ang kalalabasan, dapat we have to seek out the truth. Tama. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? Tama. Wag mo na lang paniwalaan yung 18 Marines eh. O sige, paniniwala mo, peki sila. O, imbestiga mo na lang ba't sila lumabas. Bakit sila lumabas? Kung peki sila, ipakulong nyo. Tignan nyo yung motibo nila. Bakit sila lumabas?
For destabilization ba sila? I-demanda nyo, ikulong nyo. Kasuhan rebellion. Kasi nanggugulo eh. Hindi ko alam kung rebellion ako po pwede yun. Nanggugulo ng destabilization plot. Sige, patayin yung gawin. Nakapagtataka. Basta nyo lang ba sasabihin sinungaling sila? Na wala kayong gagawin? Talaga ba? Dito pa lang sa katwirang ito eh. Hindi na sila lulusot eh. Di ba? Again, this is a matter of investigation. At kakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap nga maghanap ng ebidensya, magte-testify laban dito sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa. Funksyon ni dating Tinanong nga si Magalong eh. Ilan daw yung porsyentong 90% ng congressman daw kurakot, sabi ni Magalong. May nag-react, hindi daw totoo yun. Tanungin mo yung nag-react. Lahat ba ng congressman kurakot? Sasabihin niya hindi. Mga mayor, mga hindi daw walang kurakot. Sa mga senador, wala daw. Sa presidente, wala daw. Tanggalin mo na ang Pilipinas sa pangatlong kurakot, sa pinakakurakot sa buong mundo. Kung wala palang kurakot eh. Katitindi ng mga kasinungalingan nila, no? Katitindi, no? Harap-harapan, no? Di ho ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nakikita ang isang kulay ng isang tao sa pamamagitan ng pagtatanong. Kahit bulag, alam niya kung ano kulay. Kapag ang isang bagay, tinanong niya kung ano kulay. Handaan niyo yan. Ang bulag nakakakita yan sa pamamagitan ng bibig dahil nagtatanong siya. Congressman Mike Defensor na matutuloy ang ikalawang Blue Ribbon Committee hearing ng kanilang kampo. Ito ay pangungunahan ng Cayetano Block sa Senado kung saan si Senator Rodante Marcoleta ang mangangasiwa bilang chairman ng subcommittee ng Blue Ribbon. Ayon sa naturang post, gaganapin ito araw ng Martes, June 16, alas 10 ng umaga sa isang event place kasama ang tinaguriang Brave 18 at ang mga miyembro ng Cayetano Block. Agad namang kwenesyon ni Senator Erwin Tulfo ang planong pagdinig ng kampo ni Ba't mo kinustyon? Kung wala kang tinatago, pakialam mo. O alam mo palang peke, bakit apektado ka? Di ba? O peke yan. Alam mo palang peke. Di ba? Ba't apektado ka? Defensor na nakatakdang isagawa sa labas ng gusali ng Senado. Ngayon ko lang po narinig yan. Ewan ko kung sa mga sinaunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearing sa... Ngayon mo lang narinig yan. Pero ngayon na namin narinig yung sinabi mo, bendalo. Means sometimes you can bend the law. Sometimes. Dati yung why niya, why? Ngayon hindi, why? Pais lang na eh. Why? Why should you why? Iniis lang na niya eh, para malin lang yung mga Gen Z. Na Englishero siya. Kala mo, hindi ko alam. Subaybay ako si dati. Ang why niya dati, why lang eh. Why your iba na ngayon eh. Why? Pais lang na eh. Para magulat yung mga Gen Z sa kanya. Ang galing mag-English. Sama kami sa'yo. Di ba? Yan, sabi, may pakay siya sa susunod na eleksyon. Di ba? Ngayon lang daw narinig yan. Yung restitution na sinasabi mo na magsoli ang pera. Sabi mo, bendalo. Magsoli muna ng pera. Sometimes bendalo. Sige, kagatin namin yung sinabi mo magsoli muna ng pera. Kagatin namin. Bakit ngayon ayaw mo na mag-imbestiga? Meron ba naman na magpapasoli ng pera ayaw mag-imbestiga? Sige nga, tatapusin nyo na ang Blue Ribbon. So, ibig sabihin, hindi pala totoo sinasabi mo dati magsoli muna ng pera. Nakikiangkas ka lang pala. Tama? Ito, komentaryo lang to ha. Ito ay malayang pagpapahayag bilang bahagi ng demokrasya ng bansa na freedom of speech. Hindi natin siya pinagbibintangan, hindi natin siya pinagbabantaan. Sinasabi natin yung nakikita natin na dapat niyang gawin sana. So, lumalabas po, parang gayahin po ito dati na sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Ayon kay Tulfo, wala ng otoridad ang naturang grupo upang magsagawa ng Blue Ribbon hearing dahil hindi na anyang miyembro ng komite sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kaya nagsabi niyan, ba't magpapatawag ng special session para maging 13? Bakit nyo kinakausap si Joel Villanueva? Para maging 13 kayo.
Sige nga. Kaya nagsabi niyan. Hindi naman lang po di ba, na-declare na po ako 6 vacant. So, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Kaya hindi po Grabe, no? Tarantang-taranta sila, no? Saka yan lang yung committee inaagaw. Pasin nyo, yan lang iniibang committee. Wala nang iba. May nakita ba kayo committee iniba? Yan lang, di ba? Yan lang pinag-uusapan Blue Ribbon. Bakit? Mga kababayan, maawa naman kayo. Hindi naman to kampiyan eh. Wala naman, di ba porket mali sinabi ni Erwin, ayaw nyo na kay Erwin eh. Halimbawa, idol ko si Erwin. Kahit mali naman sinabi niya, hindi na mawawala pagka-idol ko sa kanya eh. Siguro mali lang siya pagkakataon niya. Para si Pinky. Si Pinky, idol ko talaga yan eh. Kahit noong pa man eh, kamay na bakal yan. Bata-bata ako, bansag dyan, kamay na bakal. Di ba? Kasi magaling si Pinky, saka PMP chip yan. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niya. Hindi ko pwede itanggi sa sarili ko na ayoko si Pinky kasi sa ginawa niya noon. Hindi. Magaling si Pinky talaga. Ang ayaw ko lang yung ngayon sa kanya. Gets nyo? Dapat ganun tayo. Pumarehas tayo. Kung mali, mali. Huwag niyo panigan. Di ba? Senator Marcoleta, hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano po ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? Para kay Tulfo, malinaw na may ibang layunin ang ginawang pag-aanunsyo ng defensor at ang panawagang suportahan ang kanilang gagawing hearing. Wala, ang layunin niya maghayag lang ng katotohanan. Ayaw nyo. O sige, huwag na katotohanan. Ang layunin dito para maisiwalat ang iba pang mga nalalaman. Pero hindi pa katotohanan yon, hindi pa katotohanan yon, magiging katotohanan lang yon pag nag-imbestiga ng patuloy. Destabilization, malinaw mo po sa sikat ng araw. Nasisira Siguro destabilization daw. Destabilization? Talaga ba? Saka nakakita na mag-iimbestiga sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Sa madaling salita, lahat tayo kumilos. Tapos pag may kumilos, destabilization? Ano ka ba naman? Hindi ka ba tinabla sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo? Sa madaling salita, sinasabi niya, kumilos naman kayo. Di ba sabi ko nga sa inyo, lagi ko siya sabi sa inyo, walang pinagkaiba doon sa magulang na umuwi ng bahay, makalat ang bahay. Anong sabi ng magulang pag makalat ang bahay? Diyos ko, mga anak ko, nakahilata kayo, mahiya naman kayo. Anong gagawin ng anak mo pag sinabi ng nanay mo, mahiya naman kayo? Di ba yung anak mo, babango na, magwawalis na. May, ito na na, huwag na kang magalit. Nay, ito na, magluluto na ako, magagayat na ako. Doon sa salitang mahiya naman kayo, kumilos yung mga anak mo. Ganon din yung sinabi ni Bonget na mahiya naman kayo, kumilos kayo. At ginawa ni Senator Marcoleta, kumilos siya. At nung kumilos siya, sabihin mo, destabilization? Ano ba naman yan? ano naman kung sino-sino. Sigurado ko, 99.9% damay na naman yan, Pangulo, lahat na naman ng mga opisyal, yung mga hindi pa nabanggit. Bakit ba ang pakialam mo? Kung damay naman ng Pangulo. Kung hindi sasabihin na 18 Marines hindi naman kagad paniniwalaan yun May proseso naman tayo, sir. May due process tayo. May mga evidence naman yan. Pabayaan nyo na, ba't tayo nyo magsalita ba? Tandaan nyo sa isang testigo sa gitna ng malaking krimen, hindi mo pwedeng paniwalaan muna o paniwalaan din. Hindi mo pwedeng sabihin hindi paniwalaan. Hindi mo pwedeng sabihin paniwalaan. Payaan mo muna magsalita sila para malaman mo ang katotohanan. Kung sila ba ay napeke o hindi. Ba't dyan palang pipigilan mo na anong meron? Banggitin na kung ano-ano binabanggit nila dyan. Siyempre na naman, baka pangalanan na naman ako dyan. Lagi na sikat na ang pangalan ko. At saka siguro iba pa mga senador na hindi na kaya, mga congressman. Pero pagkaya nila, bastahan tayo. Hindi kasama dyan, no? Ano ka? Sino may sabi sa'yo, di ka alyado nila? O sige, ganito lang kasimple yan Kung pala talaga, si Joel kakampi na nila noong pa man Kumare ni Marcoleta si Legarda. Pero ba't binanggit pa rin ng 18 Marines? Wala pang palitan ng liderato. Isipin mo nga. Ibig sabihin talaga, alam mo, napakadaling mag-invento Bakit hindi dinamay si ganitong congressman? Gayet sila. Bakit ang mga kasama talaga pilim-pili lang? Di ba? Pwede naman si Pinky kasama. Pwede naman si ibang senador dyan naman mag-isip-isip nga kayo. Unang inahayag ni Attorney Levito Baligot na may 14 pang individual ang nakatakdang lumantad sa publiko kaugnay ng issue ng maleta scheme. Dahil dito sinabi ni Tulfo na hindi na niya ipinagtataka kung madaragdagan pa ang mga ilalabas na testigo ng kampo na defensor. Oy, hindi yan tao ni Saldi yan, nakakalimot ka. Tao ni Saldi yan. Anya, wala naman siyang tutol kung press conference lamang ang isasagawa ng grupo. Gayunman, pinag-aaralan na ng kanilang legal team kung may paglabag sa usurpation of authority ang kampo na defensor maging ang mga senador na kasapi ng Cayetano Block.
And we're studying, mga legal po namin, ang studying kung pwede bang usurpation of authority ang pwede po ikaso sa kanila. Sa grupo po, sila, may defensor sa mga grupo po, yung mga kaalyado po, inaaral na po ngayon, inaaral po ng legal team po namin kung ano pong po pwede. Kasi kung may mga senador na talaga. Bili mo, kakasuhan mo na kagad sila. Di ba? Yan, ganyan sila. Di ba? Hindi pa luto yung pagkain, sinasabi mo na hindi masarap. Hindi masarap yan, ayoko niyan. Sasakitan ko dyan. Bakit? Kasi ayaw mong kumain. Tama? Dito, wala pa man din, kakasuhan mo na. Naka-impo ka na kagad. So, Mozaita, ayaw mo marinig. Bakit ayaw mo marinig? Kung wala kang kasalanan, papayagan mo sila, marinig mo sila. At kukontray mo sila, dun mo sila sisimulan. Iko-cross-exam mo sila sa Blue Ribbon Committee mo na sinasabi mo legit ka. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang Blue Ribbon Committee na walang mangyayaring opisyal na hearing sa June 16. Huwag kayong maniwala dyan. Taong bayan ang pakinggan nyo. Huwag kayong maniwala dyan. Yung mga yan, magkakasabot na yan. Pero mo, third quorum, sinabotan, pinanigan ng Malacanang, saka nakakita nun. Ibig sabihin, may tinatago sila. Di ba? Pinayuhan Kung wala kayo tinatago, di pabayaan nyo lang muna mag-imbestiga. Di ba? tulfo ang publiko na magtiwala lamang sa mga opisyal na advisory at anunsyong nagmumula mismo sa pamunuan ng Senado. Matatanda ang nagsagawa na ng paunang pagdinig. Alam mo, pinakapahirap dito sa investigasyon. Alam mo sino yung mga pahirap? Totoo siya sabi ng Biblia, mga duwag. Yan si Chis, si Joel, napakaduwag. Pati yung mga lilipat na senador, napakaduwag. Totoo lang. Kung hindi kayo nilipat, hindi makakadahilan tong mga to na may blue ribbon sila eh. Magiging official talaga ang blue ribbon sa lahat ng tao eh. Hindi, nilipat kayo eh. Talagang pahihirapan nyo taong bayan matuklasan tong flood control issue eh. Hindi ho ba? Ang duduwag, grabe, ang duduwag. Saka nakakita ng mga to, senador, nanghalal ka ng bayan, duwag ka. Pag isang politiko at leader ka ng LGU man o senador ka o presidente ka, walang takot, wala kang takot pag leader ka. Wala akong kilalang leader, sinauna pa man, may Jibal Ira man o sinauna pa man sa mga paraon na takot na maging leader. Pag leader ka, handa kang gumurgur, handa ka magurgur. Tandaan mo yan, yan ang isang leader. Handang protektahan ang kanyang bayan, ang kanyang bansa. At yung lahi na to, hindi ko ipagkakangulo sa ibang lahi at ipapadampot ko ibang kapwa ko lahi sa ibang lahi. Yan ang leader, tandaan nyo. Ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Cayetano Block noong June 4. Nitong nakaraang linggo, sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na may matinding pagtatangka upang pigilan ang kanilang kampo sa pagsasagawa ng investigasyon upang mailabas ang katotohanan. Ayun na, pipigilan talaga to. Hindi natin alam mamaya anong mangyari. Alam mo mga kababayan, hindi ako galit ha. Hindi porket gumaganito ako, galit na ako. Hindi. Huwag ba kasi maano kayo, baka ma-intimidate kayo or maano kayo. Hindi. Ito ang dami kong kasi bago lagi dito eh. Sa mga bago, ito style ko style ko. Alam na ng mga viewers yan dyan. Style ko yan para energetic tayo. Hindi tayo parang nakaganyan lang. Yung mukha, hindi gumagalaw. React. Hindi tayo ganun. Dito, pinapaliwanag natin na maigi para mas maintindihan ng mga nakakarami. Kaugnay ng sinasabing malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Gitna ng Paro natin papyo natin si Harry Roque sa kanyang pahayag. Pakinggan nyo, mahalaga to. pagpapanggap ng Malacanang 11+1 na sila ang tunay na mayorya ng Senado. Ang katunayan ay sa ating saligang batas, sabi na ang Senate President kinakailangan merong majority vote ng lahat ng mga senador. Yan ay 13 votes. At sa ngayon, walang ibang tao na merong 13 votes kundi si Alan Peter Cayetano. Kaya bagamat sinasabi nila na nabakante na raw ang posisyon ng Senate President at ang acting Senate President at ang Speaker po, ang Senate President pro tempore raw ay si Sherwin Gatchalian, alam natin na walang legal na basihan yan. Alam din natin na sa saligang batas ang nakasulat mayorya ng lahat ng miyembro ng bawat kamara ang quorum. Again, sa Senado, ang quorum ay 13. At dahil walang 13 na senador na bumoto sa kahit sino tinalaga nila bilang bagong committee chairman among others ng Blue Ribbon Committee, alam natin na nananatiling chairman ng Blue Ribbon Committee
si Pia Cayetano at nananatiling chairman ng subcommittee on flood control scam si Senator Marcoleta. Pero heto, sa gitna rin ng mga salisalita at mga balibalita na at least itong Joel Villanueva na dati nang sinabi ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales na dapat matanggal sa posisyon at mapigilan na umupo sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil sa korupsyon, ay sasampahan daw ng kaso ng ombudsman para sa plunder dahil nga sa plunder mga flood control projects dyan sa kanyang probinsya ng Bulacan. Pero sabi ng ating bubuit, nakipag-usap daw ang mag-ama kay Liza Tanas at ayun nga po, ang sabi, sige, mawawala ang kaso mo, gaya ng nawala na ang 3 sa 5 kaso ni Chis Tama. Escudero. Oh, sabihin natin di totoo yan, chismis lang yan. Pero ba't nangyayari ngayon? Kung ikaw ay sasapi sa Sherwin Malacanang Black, no, para maging tunay na minorya. Ngayon kasi, ngayon bumaliktad na si Chis Escudero dahil din sa mga kaso niya at 3 sa 5 kaso niya, ang resulta ay na-dismiss dahil sa kanyang paglipat, meron ng 12 ngayon ang BBM Senate. So kung totoong bali-balita na babaliktad itong Joel Villanueva, magkaka-13 na sila. Nakakatawa, no? Isa ka sa mga history may tatala na mahina ang kokote dahil bumabalitad ka. Wala kang paninindigan. Nakakaya, no? Lumaki ka, napag-aral ka, taas ng tinapos mo, naging senador ka, sikat ka sa mga tao, tapos babaliktad ka lang. Dahil yung babaliktaran mo, okay, ang ganda ng dahilan ni Joel, ang ganda ng dahilan ng ibang senador, na para sa taong bayan, trabaho naman tayo, tama na away-away. Okay, granted, ang ganda ng mensahe. Pero hinihingi ng pagkakataon kasi na wag mo munang gawin yan. Dahil pag pumunta ka sa kabila, para mong pinanigan yung ayaw imbestiga na flood control issue. Hindi mo ba naisip yun? Mas naisip mo ba yung sarili mo na baka ikaw ay asarin ng tao, tuksuin ka ng tao na hindi ka tatrabaho? Ako, di ba yan ang asarin nyo ako na hindi ako tatrabaho? Basta lang kayo para sa inyong lahat. Matuklasan ko yung flood control issue at yung mga pera nyo hindi maibalik pero mabigyan ng katarungan yung nawala sa kaban ng bayan. Tatala ang pangalan ko sa history na kailanman naging bayani ako at di ako natakot. May nakita ka bang bayani sa Pilipinas takot? At legal na nilang mapapalitan si Alan Peter Cayetano. Siyempre, kung totoo na meron na silang 13, talagang wala tayong magagawa. Tama. Sa saligang batas, sibak itong si Alan Peter Cayetano at ang pamumuno ng Senado sa panahon na lilitisin si VP Sara sa Senado ay mapapasakamay ng mga aliado ng Presidenteng Bangag, Grabe si talaga. Marcos Jr. Ngayon, ang problema, dahil naka-adjourn sine die ang Kongreso, walang formal na plenaryo para maging forum na mapalitan itong si Alan Peter Cayetano. Ang problema, kinakailangan nilang palitan dahil nga kinakailangan nila sunod-sunuran sa Malacanang ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Kasi yung presiding officer magdidesisyon kung dapat bang tanggapin yung mga dokumento na galing sa AMLAC na nakuha na walang basbas ng hukuman. At sang-ayon sa ating saligang batas, talagang yan po ay inadmissible for any proceeding for any purpose. So ang desisyon kung yan ay aacceptin o tatanggapin bilang ebidensya ay nasa presiding officer. Narito rin yung issue kung dapat bang makapagbigay testimonya itong nakakulong dahil sa kaso na kidnapping for ransom na si Ramil Madriaga. Well, ang sinasabi ni VP Sara, wala naman yang Madriaga na yan dun sa kahit anong complaint na naisampa bilang basihan. Dagdag na lang yan. Fishing expedition na lang yan. Ng articles of impeachment laban kay VP. So, dapat hindi siya payagang magbigay testimonya. Ang magdedesisyon muli kung yan ay papayagan ay ang presiding officer na ngayon ay manggagaling sa Malacanang kung tuloy na matatanggal si Alan Peter Cayetano. At dahil ang susunod na regular na sesyon ng Kongreso, yung second regular Congress ng, ano na ba ngayon, 20th Congress, ay sa July 27 pa sa State of the Nation address, kinailangan
na tumawag ng special session ang presidente para magkaroon ng pagkakataon na matsugi, mapalitan ang Senate President. Yan ang booking. Yan totoong dahilan ng special session. Pero di bale, si Senator Marcoleta ngayon, naghihiling yata mamaya, may surprise witness yan malamang. At kagugulat ng lahat. Now, ito ba ay legal na pamamaraan sa pagtawag ng special session? Hindi. Kasi ang sabi sa ating saligang batas, Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution, I quote, "The President has sole authority to call Congress into special session at any time to address urgent matters requiring immediate legislative action." Ano ba yung sinasabi nilang urgent matters requiring legislative action? Alam niyo bang nakakatawa? Yung enumeration ng kung ano itong mga urgent matters, hindi man lang kasama ang isang special budget para sa Mindanao. Ibig sabihin, walang plano na magpasa ng special budget ang administrasyon nito kasi nga siguro, yung mga biktima naman nasa teritoryo ng kalaban, so gantihan lang. Nung panahon ng Yolanda na hindi pinansin ni Noynoy, ni Mar Rojas ang mga pangangailangan ng mga biktima ng Yolanda, ginagawa ngayon ng Marcos Jr. sa mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao. Kasi, sa totoo lang, kung meron talaga siyang malasakit para sa mga taga Mindanao at tatawag siya ng special session, unang-una dapat sa agenda ang isang Malacanang certified emergency special budget for Mindanao rehabilitation. Wala namang ganyan. Nung panahon ng COVID, sinertify urgent ni Presidente at tumawag si Presidente Duterte ng special session para talakayin yung Bayanihan We Heal as One law na isang special budget na naglalaan ng karagdagang pondo para nga tayo ay makaharap sa COVID at magkaroon ng tamang COVID response. Hindi po yan kasama sa request ng Presidente para sa special session. Dahil sa kanyang isipan siguro, kalaban naman yung mga taga Mindanao, hayaan mo silang magdusa. Gaya ng pinagdusa sila ng mga Aquino nung panahon ng Yolanda. Tignan nyo kung ano yung mga nasa agenda ng paghiling ni Bangag para sa isang special session. National Center for Geriatric Health. Really? Yan ay special urgent concern? Hindi makakaantay sa regular session ng Kongreso? Itaga nyo sa bato, hindi nila mapapasa itong batas na ito during the special session. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito ang special session ay isang patibong lang. Sabi, parang dito, lumalabas, parang pinapalabas ni Harry dito, isang gimmick lang para mapalitan si Cayetano. Di ba? At si Joel, kumagat naman. Di ba? Siyempre, kakagat ang isang tao sa takot. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Ito ay isang talakayan na punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang makabuluhang aking ipinahayag sa inyong komentaryo. No, at ito ay malayang pananalita bilang bahagi ng demokrasya ng bansa, freedom of speech natin, at kahit may karapatan tayo sa bawat Pilipino na magsalita, at huwag lang tayo mang gugulo, huwag tayo mang babanta, huwag tayo mang talagang below the belt na, huwag ganun, no? Maraming salamat, ingat lagi kayo, at abangan natin ang surprise witness ni Senator Dante Marcoleta, sabi ng mga bali-balita lang, no? Paalam po sa inyong lahat.